Mga igsuon sa atong kalibutan karon, in our world today, there are many truths of God and the truths of our faith that are being questioned and being challenged. As a result, our Catholic faith, in particular, is experiencing hostility, humiliation, and a lot of bashing on social media. Daghan na karon nga kana bang magpakaulawan kita tungod sa atong pagtuo. Daghan na karon nga dili na mutuo kanato di na mutuo sa atong gibarugan diya sa atong pagtuo. And just like our Lord in His time, daghan na nga critical kanatong mga Katoliko. But despite the hostility, bisan mao kini ang atong giatubang karon, unsay di ay angayan natong buhaton. We continue to deliver, to share, to preach the truth of our faith. Bisag daghan na nga dili maminaw kanato, daghan nga dili na mutuo kanato, daghan na nga critical sa atong pagtuo, dili bot pasabot nga muundang na kita sa pagsangyaw sa kamatuuran sa atong pagtuo. Mauna ang kasinatian sa atong Ginoo. Sa iyang panahon, daghan kaayong critical kaniya sa iyang magipangsangyaw, labi na ang mga eskriba o mga pariseyo. Pero niundang ba ang atong Ginoo sa pagpadayag, sa pagtuo? Wala. Because that is not the response. When we are faced with hostility and humiliation when it comes to our faith. So in many ways, this scribe just did like that. He listened to our Lord, understood, and then freely shared his faith in what Jesus said. Those who listened to him, especially ang iyang mga kauban niyang mga eskriba, might not have agreed with him. They might have even heavily criticized him among themselves. But the faith of this scribe might have opened the minds and hearts of others who were truly listening to him. Usahay makaingon kita na pa bagoy pulos nga musangyaw kita nga mao naman ni ang mentalidad sa atong kalibutan karon. But no, as we preach the truth, naapagihapoy mga naminaw diha nga sa ilang pagpaminaw mabag-o ang ilang kinabuhi. Ug mao kana ang basihan sa atong pagpadayag, sa atong pagtuo. Not because there are many already who are critical to us, not because there are many who are trying to humiliate us, not because there are many who are trying to bash us on social media, nga kamong mga Katoliko, kamong mga pari, kamong mga tumutuo kang Kristo, mga wala na mo'y hinungdan. And when we hear these things, and our response is, dili na lang ta magsangyaw, kay mao naman di ay ni ang pananaw kanato sa uban. No, we continue and we remain to be faithful to our faith by proclaiming, by continually preaching the truth of the gospel. Mao kana ang gipakita nga ehemplo sa atong Ginoo sa iyang pagsangyaw sa kamatuoran sa atong pagtuo. And that should always be the basis of our faith. So by openly seeking the truth, this scribe also evangelized others, and Jesus praised him for his good work. And the Lord will also praise us for doing just like that. Mao kini ang kinahanglan natong barugan. Mao kini ang kinahanglan natong ipadayag. Ilabi na gayud karon sa atong kalibutan nga daghan na nga dili na mutuo kanato,
daghan na nga di maminaw kanato, daghan na nga mo bash kanato. Again, we continue to remain faithful to the truth of our faith. So karon, let us reflect upon the way we share our faith with others. Atong pamalandungan karon ang atong pagpadayag sa atong pagtuo diha sa uban. In fact, the question is, nagpadayag pa ba kita? Nagasangyaw pa ba kita? Ato pa bang gipakita sa uban ang atong pagtuo? So may they discover in us the truth of God that they most need in their faith, and hopefully makes them closer to the Lord. So mga igsuon, mao kini ang atong pamalandungan sa pagpadayon sa atong santos nga misa. Ang atong pagtuo, ato pa ba nga gisangyaw diha sa uban? Amen.